Guys, good morning. Kumusta po ang lahat? Welcome back sa YouTube channel namin ni Papa Bits. Ayan, for today's vlog, hinihingal tayo ng maaga pa guys. Kasi nag-ipon po ako ng tubig. Tapos nanunog ng basura. At saka ayan, meron na po tayong nakasalang na labahan. Dahil mula kahapon pa tayong naglaba. Naglaba tayo ng mga bedsheet, kumot at saka punda na hindi pa natin naubos-ubos lahat. So ayun, magiging tahimik na naman po yung bahay dahil si Ate Sixi umalis kahapon ng mga alas 9, umuwi papunta ng Tacloban pa lang dahil 4 kahapon, ngayon 5, tapos bukas 6 aalis na po siya ng papuntang Malaysia. Babalik na po siya. Wala tayong mga ganong video or vlog sa mga ganap-ganap dito sa bahay dahil ayoko pong magkaroon tayo ng yung sabihin na lang natin na mamimiss natin sila. So kahapon umalis si Ate Sixi, so parang wala lang. Nakamotor lang sila, naiwan si Pinsoy, na samantala naman si Rosan at saka si Ronald nandoon pa sa Compostela kay Jing, tapos si Angel. So ngayon naman pong umaga sila uuwi dito ng Sugod dahil yun nga uuwi din po sila ng Tacloban kasi kinakailangan umuwi ng Tacloban dahil nga yun si Tatay Pili sinuhan na ni Lord. So ngayon naman sila Mama Pix ngayon aalis kasi pag magsabay-sabay po kami baka hindi po makasakay ng bus or barko dahil maraming pasaheros kasi marami pong nag-uuwian dahil malapit na po yung eleksyon. Kahapon nga sabi ni Ate Sixi, puno na daw yung barko. Tinanong ko siya kung nakaupo siya. Nakaupo sila pero sa banda na ng hagdanan dahil puno na daw yung barko. So plano namin noon kung hindi po nangyari yung yung kay Tatay Pili, hindi sila uuwi sa siguro sa mga katapusan ng May dahil medyo matagal-tagal pa naman po yung klase. So ayun na nangyari naman, nagkaroon ng emergency, so magsisiuwian na. Ang balak naman nila Mama Pix, uuwi kami pati si Rosan, iiwan lang muna yung mga bata dito. Sabi ko naman walang mag-aasikaso, kung si Papa Bits lang yung aasahan, wala. Kasi babalik pa dito dahil si Chrislyn is magbe-birthday ngayong 16. So may plano si Mama Walin. Iwan ko kung matutuloy kasi yun magsisiuwian na. Ako din, plano ko din po yun na hindi umuwi, hindi bumutos muna. Sa na lang, sabay-sabay na lang po kaming uuwi sa May 24, pista ng San Jose. Makikipista po tayo. Yun hindi po nangyari dahil nga nagkaroon po tayo ng emergency. Tapos tinatawagan ni Mama Jean, yung anak ni Tatay Pili, kung kailan po kami uuwi. Tapos minsan parang nadidinig ko yung boses ni Tatay Pili, sinasambit yung pangalan ko. Mga alas 12 yun, tas binaliwala ko lang, akala ko may bibili. Tapos yung pagkatawag niya sa akin is Dak. Yung tawag niya sa akin is Dak. Sabi ko naman, sino yun? Sa isip ko lang, wala naman tumatawag dito sa akin ng Dak, kundi puro Mama Dax or Madax. So yun nga, binaliwala ko lang. Tas medyo umulan,
halos magdamag yung ulan. Hanggang banda mga alas 4 na ng madaling araw. Nagkakabulol po tayo. Madaling araw, yun, meron naman tumawag sa akin. Nakatatlong bisis. Sabi niya, Dak, parang papanaginipan ko na, pero parang gising ako. Sabi niya, Dak. Tapos sinagot ko siya. Sabi ko, oh. Tapos wala naman, hindi. Hinintay ko lang na anuhin yung trapal kasi yung bumibili sa akin, tinataas na lang po yung trapal. Hinintay ko na mayroong magtaas, wala. So nangyari, lumabas ako, lumabas. Tumakbo tayo dahil napuno na yung tubig. Pinatay ko muna yung switch. So yun, lumabas ako. Napakatahimik ng kapaligiran. Tapos medyo umuulan. Tapos yung motor ni Christian, hindi po naisilong dyan banda sa may trapal. Tinabunan ko. Tapos hindi na ako bumalik paghiga o pagtulog. Nagbukas na lang po ako ng tindahan. Niisip ko. Sabi ko, tinatawag ako ni Tatay Pili. So yun, hindi naman po tayo makauwi-uwi kasi yun, inisip pa natin, wala pang budget pamasahe. Nagkataon naman po yung pagkamatay ni Tatay Pili, halos puro wala. Yung mga nagbakasyon, naubusan din ng budget. Si Ate Siksi, problema din yun na umalis, kaya naiwan si Pinsoy dahil nagkulang sa budget. Yun, balak nga yung laptop nila ibenta. So yun, saan po yan? Yan po yung sukli ng kasiyahan, banding-banding, resulta kakandaubusan. Ganon din si Jing. Hindi naman po inasahan na ganon po yung mangyayari kay Tatay Pili. Talagang hindi talaga inasahan dahil walang nakaalam kung ano talaga ang punot dulo na nakita si Tatay Pili doon na sa malapit ng balon. Tapos sabi ng takro, mga 3 hours na daw po yung nakakadaan na oras. Kaya matigas na po si Tatay Pili na ngayon pinapasahan ako ng video na nasa kabaong si Tatay Pili. Pagka kita ko kay Tatay Pili, parang sunog siya kasi yung kamay niya maitim. Iwan ko lang kung makita namin sa personal kung ano talaga, baka sa picture lang ganon reflect, pero basta ganon, parang maitim si Tatay Pili, parang nasunog. Tapos nandun na yung anak niya, nakadating na. Tapos dapat pala yung anak niya is mga 1 week lang din yung yung bakasyon. So nagparibok na lang si Mama Jean, hanggang 15 days po siya doon dahil hintayin niya po yung padasal na 9 days. So yung asawa niya uuwi bukas 6 kasi sabi pag silang dalawa daw sa 15 umuwi, pareho sasabog yung bulsa nila. So may iwan si Mama Jean. Tanong si Mama Jean kung uuwi kami. Sabi ko, pagsisikapan namin kung makauwi. Kasi si Jing nawalan din ng budget. Patanong sila doon sa Compostela kung uuwi ako. Sabi ko, hinihintay ko si Jing. Katawa si Mama Rosan dahil sabi ni Mama Rosan, pareho daw lang silang naghihintayan dahil tinatanong ni Jing kung kailan ako uwi. Ayun nga, sabi ko, hinihintay ko lang si Jing. Iwan ko lang po kasi ngayon yung umaga uwi sila Ronald at si Rosan Angel dito sa Sugod. Plaplanuhin namin na makasakay mamayang gabi or bukas kasi yun nga, punuan na, marami ng pasaheros. Baka po hindi po kami makasakay, ending hindi po kami makauwi. Hinahabol namin po yung kasi mimisahan si Tatay Pili bukas sa 6.
mimisahan na si Ate Siksi hindi na po siya makaka sa misa dahil yung flight niya bukas is alas 8 pa Manila. Tapos yung flight niya papuntang Malaysia is alas 3. So bali sa airport po siya magtatambay. Yung asawa naman ni Mama Jean na Koreano, bukas din yung alis. Na yun parang nakakalungkot sa nangyari doon sa Naiyawan na meron pong disgrasya na dalawa yung patay. Iwan ko sa sa taon na to, maraming disgrasya. Ang mga disgrasya talaga na napaka grabing mga disgrasya. Yun nga, maga tayong nagsalang ng labahan na samantala sila Mama Pixis naghahanda na dahil ngayon na po sila alis. Nagkontak po sila ng series, meron naman pong biyahe. Tunog na po tayo ng mga basura. Nilinis ko muna yung yung kahapon ko ito lininisan dito, winalisan. Yan. Tapos doon nakanda na po yung nila, sound system para sa pista. Kasi pista po ngayong May 10, hindi tayo makakapamista na kinontrata tayo dyan na ako po yung magluluto ng lumpia. So hindi na natin magagawa dahil yung libing ni Tatay Pili is sa Pizza 9, May 9. Tapos yung pista dito is May 10. Tapos yung election is May 12. So diretso na to. Diretso na po yung uwian natin. So makakabalik po tayo dito katapos ng election. Yung maiiwan lang yun si Christian, si at saka si Creslin. Hindi ko naman yan sila pwedeng isama dahil wala po tayong budget. So magiging tahimik na talaga yung bahay namin. Tapos iniisip ko na hindi muna mamili ka kahapon. Akala ko sila Mama Pex hindi pa tutuloy umuwi. Yan. Nakabili tayo ng paninda dito. So si Papa Bits na lang po yung natin, pababantayin. Yan. Mula kahapon yan nalabahan ko. Mga bedsheet at saka punda, kumot. At si Mama Pix nakalaba din kahapon kasi pagkatapos ng paglaba ko, sinunod yung labahan niya. Kahit medyo mabasa pa, inano na lang niya. Niligpit. Buti na lang po yung ulan hindi nagtuloy-tuloy dahil nung isang araw malakas tapos magdamag, halos magdamag, kidlat, kulog, sabay brand out. Ngayon ayan, tahimik yung paligid. Ayan si Mama Pix, nakahanda na sila. Oras na? Naagit bas mga shitty. Bye na. Uuwi na si Mama Pix. Si Isra ayaw pa sanang umuwi. Paano? Credit. Na si Mama Pix. Yan, ang laki ng bag ni Mama Pix. Kasi meron silang mga dito, damit nila Isra Patpat. Hindi na po kasya. Yung mga damit nila na naiwan. Ricardo si Patpat na biyahe, nagbibiyahe ayan. May unan po siya. Baon kasi silang unan dalawa dahil alam nila dito hindi magsasakto yung unan na. Yung unan ko naman is mga ginawa-gawa ko lang na binalot-balot ko ng silupin. Life birthday pics? Oo. Ha? Oo. Ano yung life birthday yan? Ano ba ito? Ikaw magdala? Dadala. Kay bangin mabayaan.
ano yung life birth at saka marriage contract. Nakuha ko din. So, hindi pala ako kulurum. Talagang may PSE po ako. Aweda. Pero, parang malagyapon bagan bulpin. Amo talaga ito una. Kasi yung sulat kamay. Sulat kamay yung PSE ko. Sulat kamay. Hindi pareho yung amo nga ni. Amo nagkuhan ako marriage contract. Nasing manipik hipix nga heranal ako nito mag-a-adjust. Dito na lang ko nito mag-adjust. Amo nga ni nagkuha lakin marriage contract kasi yung yung aguhero, hindi yung pero yung ginagamit ko mula nang mag-aral pa ako is yung aguhero, EGU. Pero kinuha ko yung PSA ko yun nga EGO. So hindi pala ako original na aguhero. Sa kabila ako na aguhero. So yun, kaya kinakailangan talaga ngayon yung mag-aaral. Kinakailangan yung merong life birth, yung wala. Yun, pag graduation na kakaanuhan na nagkakaproblemahan. Pero yung mga identification ko po is EGU. GAERO, aguhero. Ganun. Sabi naman ni Pixie, okay lang po kasi sa opisina, sila na lang daw po yung nag-adjust. Katulad nung kay Mama Walin, yung aguhero niya, imbis aguhero, naging agihero. Pero naayos din. So ayan, ihatid na sila sa labas. Balikan kasi walang motor na iba, tas si Christian tulog pa. Ayan. Hatid sila sa labasan. Ayan si Ate Isra, hindi pa gustong umuwi. Pero kung mananalo sila ng loto, pwede silang bumalik. Kasi sa May 16 talaga, birthday ni Chrislyn. So, parang may plano si Chrislyn. Yun. Ewan ko lang kay Mama Walin kung ituloy po niya. Pero parang nag-ano na po siya ng ng pagkain. Yan, si Chrislyn maaga din nagising. Hindi kami kailangan magsabay-sabay kasi baka hindi kami makasakay. Yan po, bag pa lang ni Mama Pix. Ang laki. Patindog, waray mabukuan. Patindog jiblan eh. Aton bubot. Tindog daw, tas paipit. Para sige ralanin duwam. Ipatod nga to. Kaya guys, bye-bye po. Ma'am, ako na sa Antalya. Oo. Yan. Bye, Chrislyn. Ikuha ni Brownie. Bye-bye. Thank you. Hindi na tayo makakahatid doon sa labasan kasi yun nga. Isa lang yung motor. Mga bata din may mga pasahe na si Isra nga hindi nakalahati yung pamasahe. Buo na po siya. Regular na po yung pamasahe ni Isra. Tulad noon maliliit pa sila si Piang or Iskidi, si Sia nalilibre sa pamasahe. Ngayon hindi na tayo nakakalusot.
Yan, bumalik muna si Mama Pix kasi wala siyang load. Maglo-load muna sa GCash. Tsaka yung relo niya hindi na charge lobat. Tahimik na naman po tayo. Tapos ayan po yung kumot na nilaban natin kahapon. Yung iba hindi pa na tuyo. SinisiR-CR pa si Mama Pix. Nandyan na si Papa Bits. Ano pa naman yung oras? Alas 6:24. Pagdaan po, dadaan yung bus dyan sa, sa labas. Mga alas 7:30. Ganun. So, ayan, mag-umpisa na po tayong maglinis ng bahay kasi lalargada din po tayo. Si Papa Bits hindi yan masasama dahil nga walang budget. Tapos walang maiiwan dito. Si Sansan naman, alam nyo naman yung bata pa, tulog lang. Hindi na tumuloy si Mama Pix. Umalis na. Sinama doon si Chrislyn sa labasan. Mabuti kahapon hindi na nagtuloy yung ulan kasi magdamag naman yung ulan. Tapos buti na lang mag-alas 9 tumigil yung ulan, tapos diretso na, hindi na po umulan. Nakalarga si Ate 60. Tapos dumating sila ng Isabel mga alas 3. Nandoon na kuno sila sa Kapuukan banda, naabutan sila ng ulan. So nakarating sila kahapon sa bahay mga alas 6. So yun, nakaglamay na siya kagabi kay Tatay Pili. Si May Timang, iwan ko kung kagabi or ngayon yung alis. Yun, hinihintay ko lang si Ronald at saka sila Rosan. Kasi uwi din yan si Rosan dahil naalala niya yung labahan niya doon sa kanila. Dahil yung umalis sila, yung labahan, hindi po siya nakaglaba. Marami daw siyang labahan. Baka mabulok na yun, yung mga labahan niya. Na yun nga, sabi niya, kung hindi pa na nangyari yung ganito na namatay si Tatay Pili, hindi sila uuwi, hindi sila bubuto muna kung hindi nangyari yung namatay si Tatay Pili. Hindi lang muna sila bubutos. Yun, hihintayin na lang po nila na yung birthday ni Chrislyn. Kasi plano-plano ngayon, iwan ko lang kung or uwi sila, bubutos lang, tas babalik dito kasi yung brigada sa sa June 9 pa yung brigada dito sa Cebu. June 9 yung brigada, tas klase 16-17 isa. So medyo pa, tagal pa yung klase. Ilat-lat naman uwi. Yun, uwian na lang. Hindi naman po pwede. Plano kasi ni Mama Pix yun, iwan muna yung mga bata. Nag-ano kami kung sinong nag-iisip kami ni Mama Pix kung sino yung mapapag-iwanan namin dito. Si Alrich nandito naman kahapon. Sinabahin niya, let's
dito ka muna, ikaw pwede ikaw lang muna magbantay ng mga bata. Agoy hindi mapupwede kasi iiwan po yung mga bata, si Pinsoy iiwan, ang mangyayari yun, hindi yan makakasaway si Aldrich dahil layas na nga layas yung mga bata. Kahapon nga nandito sa labas sila, Patpat, Pinsoy, si Sia, nandito kila madam. Walang kaso kay Patpat kasi medyo malaki, medyo hindi napasaway. Si Pinsoy yung inaalala namin kasi talaga na bata. Parang unggoy. Natingnan ko kahapon, panay yung akyat ng akyat doon kila madam. So siyempre si madam parang siya, natatakot baka mahulog kasi puro bato doon sa kanila. Yung anak niya nga na minsan nahuhulog yun, susugatan yung noo, bumubukol, ganun. Dahil yung balkonahin nila may duyan, yun po yung inaano ng mga bata. Tapos plano namin uuwi din, isasama si Pinsoy, tapos si Isra naman at saka si Patpat doon kay Mariel. Kusus, wag na lang yun, kakaroon pa tayo ng Tapos kung si Papa Bits naman yung nandito, wala, hindi yan maalagaan kasi si Papa Bits palagi lang nandito, tulog, wala yan. Tapos pag sumaway, palo ka agad. Sabi ko kay Mama Pix, hindi yan magkakaganda dito. Planuhin na lang kung ano pa yung dapat pwede. Uwi lang muna lahat. Si Iskidi ayaw din umuwi kasi yun nga matagal pa yung klase. Gusto niya doon muna sa Tito Jing niya. Doon na sila natutulog dahil si Rosan muna yung pumalit sa akin. Kasi pinapapunta ko doon ni Jing at si Rosan, pinapapunta doon. Sabi ko, paano naman po ako makapunta dyan dahil ayan, marami din po akong labahan dito. So, ang nangyari, silang dalawa yung naglaba kahapon. Tapos yung ending, hindi nakauwi na naman si Rosan at saka Ronald kasi yung tinatapos doon yung mga kunti-kunting ayusin pa doon sa bahay ni Jing na medyo na-stress na kasi yung tiles niya medyo nasunog. Dahil hindi ako panday, pero marunong ako tumingin. Lahat ng kinikilos ni Papa Bits, pinupun ako. Tapos siya nagagalit lang. Okay na yan. So wala na tayong imig para So ang Jing naman, sa akin naman nagkukulit. Sabihin, ma, ganito, ganon. Tinatanong ko siya kung natatanggal pa yung oo, kuskusin lang, natatanggal. Hindi nga natatanggal. So may plinano si Jing. Yung yung nilagay niya. Order naman ng order. So tapos yung yung hindi pa natapos doon, si Ronald na lang yung pinatapos. Kasi sabi nga ni Ronald, marami sila, hindi naman natatapos. Kasi nagtatambak sila sa isang trabaho. Nay! Hindi marinig. Kasi ayan, nakamotor. Kasi magpapadeliver sana ako ng itlog. Hindi tayo naririnig. Kasi maingay yung motor. Tayo dito. Ayan, nanghugas muna si Mama Pix bago umalis. Tapos ayan, inano ko yung upuan. Tingnan nyo yung basura. Marami. Yung basura. Tapos yung suklay na hinahanap, nandito pala. Yan ang natin pag nagsisialisan na yung mga bisita.
Laba lahat. Di tayo makapag-concentrate sa pag-vlog na marami po kami dahil maingay. Tapos panay po yung pagpa-sound sila, kantahan. So nag-ano lang muna tayo, naglaylo. Tapos yan mga ano ni Sia, mga laruan. Kung ano-ano lang. Tapos mga laruan ba yan guys? Mga puro basura. Hilig yan si ano? Hilig yan si Sia. Ipon kung ano-ano. Yan yun. Mga ipit. Dito. Itunugin natin yung walang gamit. Gunting. Para si siyang manggagamot na maraming mga burluloy. Tumangin natin yung hindi gamit. Ito, mga basura. Kadaming basura, oh. Kasi pinagsasabihan ko sila na pag may nakita kong kalat, humanda kayo. Kaya yung ginagawa nila, yan, is inalagay na lang sa bag. Tapos yung mga babasahin nila, ito, merong mga wire para sa charger. Ginoo. Gunting, yung tali sa buhok, ipit. Yan, hindi naman po yung gumagana yung mga cord ng cellphone, isabay na natin yung sunugin. Para malinis lahat. Agoy! Oh. Ganito na lang. Kubit sa di. Tumagin ang boss. Iba muna natin pagka-pisto ng Cleopatra. Naghahanda ng anusik. Christian ng baon niya. Siya na lang po yung magtratrabaho ngayon doon sa trabaho nila ni Ronald. Kasi si Ronald na naawol. Naka-absent. Siya na lang yung magmi-maintenance doon sa bahay ni Jing.
Yan, maraming buhangin guys. Ayan guys, matatapos na po tayong magbanlaw. Wala pa si Papa Bits, hindi pa bumalik at saka si Crislin. Pag-umpisa na po tayong mag-sampay. Ayan. Puro bedsheet talaga. Bedsheet, kumot. Alas 7:30 na po yung oras. Siguro po hindi pa dumaan yung bus. Kasi sakay ngayon. Dahil maraming nagsisiuwian. Ayan. Mula pa kahapon yung paglaba ko. Ngayon, ubos-ubos na po yung mga ginamit na bedsheet at saka remote, punda, tuwalya. Balik-balik na lang po tayo guys. Ito po yung kumot na the best. Kasi mabigat to. Yung cotton. Pero pag magaan siya, pero pag nababasa, mabigat. May dalawa pang hindi pa natin malalabhan. Yung dalawang kumot nila, mamawalin na. As in, super mabigat yun. Sabi ni Mama Walin, ipa-washing, ipa-laundry na lang daw. Dahil pag na babasa yun, parang 10 kilos ang bigat. Hindi natin mabuhat. Ito nga kahit jacket lang, mabigat. Ayun, nagising na si Sia. Oh, at saka meron na naman kaming bisita. Bisita namin na astig. Si Dadan. Nahanap na niya si Sia. Naka-diaper pa, nandito na. Nagising na si Sia, hinahanap yung ate niya kung nasaan. Sabi ko naghahatid pa kila Ate Patpat at Isra mo sa labas. Mga towel. Pati yung walya ni Papa Bits at kumot, nilabhan ko na rin dahil amoy tao na. Ito, bigat din ito na kumot. Papa Bits. Talagang winner tayo pag nagsisialisan na yung mga bisita. Sia! Sia! Kanina itong pampunas. Ato may bintana. Kani kay lalaban ta. At to, bintana, dirigit. Bintana ba? Sa bintana, nakasablay. At to dito. Pati washing machine natin, pagod. Gosh.
Balik ni Papa Bits, tapos na tayo. Ba, meron mo yung Papa Bits. Ela City Media ito na kuwan. Standing position sila Mama Pix pag nagkataon. Gay. Daw ni. Din po tayong magbanlaw. Yung mga punas na lang po yung banlawan natin. Tapos ayan na sila Papa Bits at Chrislyn dumating na. Siguro nakasakay na sila Mama Pix. Sakay na? Yan nala. Kaila? Kailang ada. Sakay na lang dito. Tumakay. Oo, nagchat-chat sila. Awin man yung lupot. Titiyo. So kasabay pala nila Mama Pix si Kayla at saka si Tiyo. So yan. Tingnan nyo guys. Marami po. Talagang magpipista po yung bawo dahil marami tayong karaykay. Din. Mag-alas 8 pa lang. Yan, si Chrislyn. Wala nang kalaro. Iniwanan naman po sila kami. Tahimik na naman po yung kabahayan. Ayan guys, sa wakas natapos din tayong maglaba. Magkakape na po tayo dahil tapos naman tayong yung maglaba nga. Yan po yung ending pag nagsisialisan na po yung mga bisita-bisita natin. Hindi naman pa po lahat na umalis kasi nandito pa sila Rosan at Angel, pero nandoon pa sila kay Jing. Siguro biyahe na po sila ngayon pa uwi dito sa Sugod. So nunahan na lang natin si Marosan na maglaba dahil alam kong pagod siya doon kay Jing kasi siya po yung pumalit, siya yung mamadaks muna doon sa Compostela. Yan ang ending po pag umaalis yung mga bisita. Labas lahat yung mga kumot, bedsheet, punda, pero hindi pa lahat ng punda na labhan ko kasi yung ginagamit ni Sansan is nandun pa ginagamit, patulog pa si Sansan. Ayan po guys. Tapos pwede na po tayong makagkape dahil tapos na nga tayo. So dito na din, malinis. Ayan, pwede na pong tambayan. Pwede na pong tambayan na kami lang.
Saka yan, nakahanda na po yung kape natin dito. With pupo. Yan, nag-ano na po tayo dahil tapos nagpupo tayo. Tapos yung tatlo is nandito. Dahil nandito pa si Pinsoy. Kaya tatlo. Yan. Nagising na yan. Nag-ano sila. Nagtatablet. Si Siya, iwan ko kung nasaan. Siguro nandun pa yata kila Madam. Nandyan ka, aw. Nandyan pala si Siya. Yan. Wala na ng kalaro. Hinahanap na niya si Piang. Kasi sila ni Piang yung magka-vibes. Si Pinsoy, pagkagising ngayon, tanong siya, asa na daw sila? Umalis na ba? Din dito, ayan, tingnan nyo. Hindi na marami yung chinilas kasi tambak yan. Yung nandito lahat, yung bisita, tambak yan. Yung chinilas. Halos matumba tayo pag pumapasok, lumalabas dahil naapakan natin yung mga chinilas. Yan. Okay na naman dito. Maliwalas na naman po yung bahay. Nakapag ligpit-ligpit na po tayo. Lumuwag na naman. Kasi yan yung sapatos ni Pinsoy. Wala na po akong mga customer na nagsialisan na po. Mabinta po tayo ng nandito sila. Buti umaraw. Akala ko tag-ulan na kasi may low pressure daw. May bagyo daw na padating nasa Mindanao. Pero 2 araw lang po ang ulan pero hindi naman po nagbaha. Nang dumating ng Jinsan yung 2 kong apo, sabi nila maulan daw yung pagkarating nila doon sa airport ng Jinsan. Tapos kaya napauwi si Ate Siksi kahapon ng umaga dahil yung umalis sila maulan. Baka hindi sila makasakay, ma-stranded si Ate Siksi. Hindi makaalis ng Malaysia. So ngayon naanuhin namin Rosaan kung mamayang gabi kami aalis. Iwan ko si Jing kung kasama kasi naghihintayan lang po kami ni Jing. Sabi ko kay Jing magpapalibre po ako sa kanya dahil wala po akong pamasahe. Tapos ganun din si Jing. Wala din pa po siyang pamasahe dahil alam nyo naman na marami po siyang pinagkagastusan sa kanyang bagong bahay at hindi naman po inaasahan talaga yung pangyayaring ganito. Magkakape muna ako guys. Bye-bye muna. Thank you for watching. Talagang hindi ako nakakapag-focus talaga ng mag-vlog or magawa ng content nang nandito po sila. Baka po tayo maraming violation. Minsan nga nag-upload ako na nasasarado po yung natin yung para sa comment section na sasarado, hindi nakakapag-chat kasi marami sigurong nagiging violation po. So ganun. Kaya minsan hindi na lang po ako parang hindi ako nakakapag-focus, hindi ginaganahan pag ganun yung upload natin. Walang nakakapag-comment. So ngayon, try natin pag-upload kung makapag-comment na. So ayan po guys, bye-bye muna. Thank you for watching.